Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-usapan natin ngayon, ito po, no? Quadcom, bakit kayo sakay na sakay kay PRRD? Ang dami pong sinakyan nitong mga to, no? Atat na atat. Alam po ninyo, realization po yan na talagang wala po silang kaso kay Tatay Digong. Ang lahat po ng ginagawa nila, gusto po nilang umamin si Tatay Digong sa kanyang mga kaso at magmula po sa sariling pag-amin, doon lang po sila magkakaroon ng pwedeng ihabla nila sa ating dating Pangulong pinakamamahal na si President Duterte. Pero bigo po sila dahil mas marunong po ang dating Pangulo kaysa sa kanilang lahat. Pag-uusapan din po natin, ito po, no, ang dami po nangangantsaw ngayon kaya alam niyo po ang sentro po ng kinakantsawan ng magagaling na abogado, wala pong iba kundi itong nagmamagaling na si Gerber Luistro, no? Ito po, alam po ninyo, ayon po sa magagaling na abogado, no? Si Luistro po, si Congressman Luistro ay mukhang magaling sa mga bobo. Nakakatawa no? Okay. Pag-usapan din po natin yan po. Ang mga pag-usapan natin, ano pa? Marami tayong pag-usapan, no? Deportation proceedings ni Alice Go. Nakalimutan na po natin si Alice Go. Yan. At syempre po yung nagfe-flip-flop daw po, nagbabago-bago daw po si Pangulong Duterte dito po sa kanyang bank waiver. Nagtataka po ang mga congressman. Alam niyo marami po kayong pinagtatakahan, no? Ang dami niyo pong pinagtatakahan. Okay. Yan po mga pag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan natin, no? Alam po ninyo, ito po nakakatakot na realidad sa Pilipinas. Mayroon po palang napakalakas na bagyo. Pasensya na kayo ha. Nasa Hong Kong ako, no? Ito po, sa balita po, sa ibang bansa, Typhoon Usagi. Ang pangalan ng typhoon na dumapo po rito, Typhoon Usagi wreaks havoc on the Philippines with more than 160 confirmed dead. Ito po ay hindi ko po alam kung ano po yung local name, no? Pasensya na, kadarating ko lang po. Pero kung 160 po ang kumpirmadong patay dito sa Usagi. Sabi nga po ni Lorraine Badoy sa kanyang Facebook page na Lorraine Marie, Pipito daw, Pipito? Okay. 160 dead, 9 million homeless, news blackout about it and not one word from the president about how he will manage all this. Grabe po, no? Nakakatakot po to, no? Meron po tayong kumpirmadong namatay na 160, pero wala pong nabalita, news blackout. Antindi po, for the first time sa kasaysayan po ng Pilipinas, no? Hindi po nababalita. Sa ibang bansa pa po natin nalalaman yung nagaganap mismo dito sa ating bansa. Si Pipito. Hindi nga natin alam eh. Ang binabalita po nila nangyari po sa Quadcom. Yung kumpleto po, pati po yung kumpleto po yung media natin, pati po yung pag-amba kay lahat po ng anggulo ng Quadcom na ibalita po nila, pati po yung pag-amba ni Pangulong Duterte kay De Lima, pati po yung pagtangkang pagbato ng mikropono kay Trillanes, pati po yung lahat po ng mga nuances, lahat po ng mga sagutan, pero meron po, no? Meron pong 116 namatay. Ayon po dito sa post ni Lorraine Marie at na Ana Malindog Uy. Ito po, basahin po natin.
At yung binasa ko po kanina kay Lorraine Marie, ito naman po kay Ana Malindugoy. More than 160 Filipinos dead as typhoon continues to ravage many part of PH 9.9 o 900,000 million are homeless or kulang-kulang 1,000,000 po ang nawalan po ng tirahan as of the moment. And there's news blackout on all this. Domestically speaking, really? My God. For Christ's sake, come on, Mr. President, how do you respond to all this? Where are you? No, nothing at the moment from Malacanang Palace, really? Goodness gracious, what the heck? Sakit sa bangs talaga. Hay, Diyos ko po. Yan po ang pinahayag naman ni Ana Malindugoy. Grabe po to. Hindi po kayo makakalusot dahil hindi nyo binabalita. Kayo pong press. Maawa po kayo sa Pilipinas. Kami po, siyempre vlogger lang kami. Kaya rin namin ibalita lahat na nangyayari sa political dahil live. Pero kayo pong mga press, wala na po nagbabalita. Grabe po kayo. Sa kagustuhan nyo po na hindi masiraan, hindi nyo naman po sinisiraan eh. Wala naman po naninira sa inyo eh. Kung ang pagsasabi po ng katotohanan ay paninira, siran-sira na po talaga tong bayan natin. Grabe po kayo magtago ng balita, huwag nyo pong itago yan. Maawa po kayo sa mga kababayan natin na dapat nalalaman namin na meron palang homeless na kulang-kulang 1,000,000 at 160 ang patay. Ano naman ikakatwiran ngayon? Super typhoon ba yan si Pepito? Sinisingil na kayo. Yan lang ang masasabi natin dyan. Mahabag kayo. Ito po ang isang post na pasok po sa banga. An attack on Duterte is an attack on the Filipino people. Correct na correct po. Dahil yung paghanga po ng mga Filipino people, yung pong pangarap, yung mga alam niyo po nung naging presidente si Tatay Digong, no, magtotohanan tayo. Hindi lang naman po yung si President Duterte, no? Pati po yung pangarap, dala-dala po ng pangulong ito, no? Yung pangarap ng mga Pilipino na sa wakas maisalba naman tayo ng isang matinong pangulo. Maisalba po ang Pilipinas mula po sa mga problema ng droga, problema po ng mga magnanakaw, no, sa gobyerno, problema po ng korupsyon, problema po ng kriminalidad. Nagkaroon po kami ng pag-asa, no? At nakita po namin, kasabay po niyan yung malawakan po, maraming napagawa. Real talk po tayo, pinakamaraming napagawa sa lahat ng presidente sa span ng 6 na taon. Wala pong presidenteng may pinakamarami, no, nagawa. At pinakamalaking chances, ganun din. No? Ganun pa man, binigyan po ng pinakamaraming pagsubok. Panahon po niya nagkaroon tayo ng pandemya pero hindi po tayo bumagsak ng warak na warak. Ito po, yung sumunod na pangulo sa kanya. Diyos ko, mga simpleng bagyo pa lang po. Opo, hindi pa po, yung mga nagdaang bagyo, hindi pa po yan matuturing ng mga super typhoon. Si Pangulong Duterte po, top 10 ng pinaka-destructive na bagyo. 4 po doon naganap kay Pangulong Duterte. Partikular na naalala ko si Odette, si Rolly, at 2 pang iba. Top 10 10 pinaka-destructive na bagyo. Bukod pa po sa pandemya. Bukod pa po sa sunod-sunod na pagputok ng bulkan. At higit sa lahat, yun nga po, pandemya po. Real talk po, kinaya po ng Pangulo. Ngayon po, inaatake ninyo yung nagsalba sa ating Pangulo sa lahat ng trahedya na yan. No? Pero etong Pangulo na to, nakamot ulo lang sa lahat ng trahedya. Actually, hindi pa po matuturing ng mga trahedya. No?
Panay daing, wala na tayong pera, wala na tayong pera. Eh gumawa ka ng paraan, presidente ka ng Pilipinas eh. Ang una namin narinig sa'yo, humingi ng tulong sa ibang bansa. No? May war pa sa Marawi. Talagang, okay, kaya nga po ang sabi namin, inaatake ninyo si Pangulong Duterte ngayon. An attack to President Duterte is an attack to the Filipino people. Yan. Okay, eto po. Malupit si Yes Topacio. Alam nyo, eto marami po, lalo na po yung mga kakamping at mga dilawan at kasama lalong-lalo na po yung mga BBM supporters, no? Sa totoo lang po, napakarami po hangang-hanga ngayon. Hangang-hanga po ngayon sa bago po nilang idolo. Wala pong iba kundi si Attorney Luis Tro, no? Ang ganda po ng sinabi rito ni Yes Topacio. Alam niyo naman po, sabi ko nga may magaling pala yung abogado diyan bakit never heard, no? Sabi ko nga si Luis Tro nagmumukhang magaling po dahil pag ang kasama mo sa Kongreso ay makakatulad ni Dan Fernandez, ay magmumukha ka talagang matalino. Wala kang magagawa, magiging mukha kang matalino dahil kay Dan Fernandez ka pero ito po, sampal po to sa mga humahanga kay Luis Tro. Ang sabi po ni Yes Topacio, no? Luis Tro is the kind of person. Gayahin natin Ito po, kung si Luis Tro po magsasalita nito, ganito po. Hindi, wag na. Luis Tro is the kind of person that you will think as very smart. Ulitin natin. Luis Tro is the kind of person that you will think as very smart if you are not smart. Iyon po yun Sa Tagalog, hindi po ako nagsabi nito. Ang nagsabi po nito, magaling na abogado. Sigurado tayo dahil lagi natin nakikita to sa mga sikat na mga na mga kaso, no? Si Topacio. Sabi ni Topacio, itong si Congressman Luis Tro, ay ang uri ng tao na aakalaing mong napakatalino, no? Kung ikaw ay bobo. Intindi, no? Kung ikaw ay bobo, aakalain mo na matalino si Congressman Luis Tro. Ang sakit naman yan. Pero, kung kabilang ka ron sa mga matatalino na tao, alam mo na siya ay bobo. Direkta po natin kinot yan mula po kay Attorney Topacio. Ito naman po, si Alice Go. Alam po ninyo, no? Ang tagal po nating inimbestigahan, ang tagal po natin na si Alice Go po ay parang kung makikinig ka kay kung si Senator Hontiveros lang po ang pakikinggan natin, para pong parang si Alice Go, parang demonyo, no? Anak ng demonyo, di ba? Lahat ng kasamaan, alam, parang ganun, pinakamasamang taong nabuhay sa Pilipinas, parang ganun yung gusto nilang palabasin, no? Yung pala, ipapa-deport lang. Akala ko ba, ang mga kaso niyan, panghabang buhay na pagkakakulong. Bakit ipapa-deport lang? Ang malupit pa nito, pinaglalaban pa ng abogado, ayaw pa magpa-deport. Mahirap nga yan. Kung yan ay Pilipino. Kung yan po ay si Sherwin Gatchalian na nga no? Si Sherwin Gatchalian na nga na may tatay na Gatchalian. na pinaniniwalaan ng marami na siya yung may-ari nung number 7 na tumawid dun sa EDSA. Mga privilege ba? Okay, anyways,
Si Gatchalian nga nagpapatunay na bata pa yan, dito na nag-aral. Itatapon nyo saan? Saan bansa? Kung hindi naman residente yan doon. Sa kawalan po nila, no? Kasi syempre pag napawalang sala yan, naintindihan nyo po ba? No? Malamang sa malamang mapawalang sala yan. Paano pag napawalang sala yan sa tingin nyo? 'Di ba i-interviewin yan? At malalaman nila na yung kapalpakan nila Hontiveros na pinasama lang ng pinasama tapos wala naman palang matibay na ebidensya laban sa kanya. Actually, ang pinakamatibay lang naman na ebidensya ayon sa aking pagkaunawa na siya ay hindi Pilipino. Biruin nyo, tagal nating inimbestigahan, sabayan labas bala, hindi lang siya Pilipino. Okay. Talagang ang Senado at Kongreso mahilig po sa investigasyon, no? Tsaka yung investigasyon nila mali. Ang pinakamalaki niyong pagkakamali sa Quadcom, Quaccom, no? Ang pinakamalaki niyo pong pagkakamali sa Quaccom, ayon kay Marcoleta, Quaccom daw kayo, ay yung inimbitahan nyo si Pangulong Duterte. Bakit? Inimbitahan na nga si Pangulong Duterte, mali pa ba daw? Oo, kasi na-expose kayo na yung mga ginagawa pala ninyo sa Quaccom ay maling-mali. Hindi pala dapat yan yung mga ginagawa ninyo. Okay. Eto po, kantsaw na naman ng isang magaling na abogado, si Panelo. Bakit po magaling to? Naging abogado po to ng presidente ng Pilipinas eh. Naging abogado po to ni Pangulong Duterte at ngayon po ay magiging abogado na naman ni Pangulong Duterte sa kanyang personal po. Tinawagan ni Pangulong Duterte to para pakasuhan, no? Pinakakasuhan na po ni Pangulong Duterte itong si Trillanes sa sari-saring paninira, no? Laban sa dating Pangulo. Walang iba kundi si Salvador Panelo. Alam po ninyo, itong si Salvador Panelo, sinabi na rin po kung gaano po itong uri, paano po yung utak nito ni Gerbil. Gerbil pala. Gerber ako ng Gerber. Gerbil Luistro. Ang sabi po ni Attorney Panelo, yung AJK confession na pinagagawa ni Representative Gerbil Ruistro kay dating Pangulong Duterte ay hindi po tatayo sa hukuman. O, di ba parang ang galing-galing niya at pinagmamalaki ng fans ni Ruistro na siya lang daw yung nakapagpaamin sa dinami-dami daw po ng tao ron. Si Ruistro lang daw ang nakapagpaamin kay Pangulong Duterte. Sabi nga nito ni Panelo, no? Hindi po tatayo yan sa hukuman. Yan din po yung sinasabi ni Topacio. Pareho pong magagaling na abogado to. Kaya po sila, alam nyo na, no? Kaya po ang tingin nila kay Luistro, hindi po ganun kagalingan. Sa words nga po ni Topacio, bobo. Bakit po? Kasi nga po, pinaaamin mo si Pangulong Duterte. Pinasasakay lang kayo. Hindi nyo ba naintindihan hanggang ngayon? Kayo po ba ito para maunawaan nyo lang yung ginawa sa kanila ni Pangulong Duterte sa mga Quaccom. Ang ginawa po sa inyo ni Pangulong Duterte, no? Ganito. Alam nyo po yung mga jeepney driver? Di ba? Alam niyo po yung mga jeepney driver kung ano po ginagawa? Pag kayo po nakahinto, kahit tatawid lang kayo, paparahan kayo ng jeepney driver. Tayo man. Sakay na, tayo man. 3 pa. Maluwag, tayo man. Thank you very much kay Ardito Panyagwa na nagbigay sa atin ng 50 pesos. Sakay na kayo. Tayo man, 4 pa. Sasakay ka ba? Kung tatawid ka lang? Ardito Padagwa, thank you very much sa 50 pesos. Hindi, tanong ko nga, matinong tanong. Kayo po ba ay sasakay?
Ha? Kung tatawid lang kayo, hindi ka sasakay. Kasi tatawid ka lang eh. Ikalawa, baka wala kayong pamasahe. Ang ginawa sa inyo ni Pangulong Duterte, no? Para siyang pasahero ng jeep, pinasakay kayo, sumakay naman kayo. Lalo-lalo na to si Gerber ang pinakamalaking sumakay. Hindi ba lahat naman ng driver, kahit hindi mo parahin, basta nakatayo ka sa hintuan, sasabihin sa'yo, sakay na kayo. 3 pa yan. Maluwag pa. Puta, nakarinig lang kayo ng maluwag, sumakay ka naman. Hindi ba gawain ba yan ng matinong tao? Hinintuan ka ng driver, inaya ka sumakay. Divisoria boss, maluwag pa. Ay, inaya ko ah. Inaya ko sumakay, maluwag pa raw. Divisoria, tatawid ka lang, tanga ka. Ganun po ang description ng Quadcom. Si Tatay Digong, siya na po ang nagmaneho. Siya na po ang kumontrol ng nagaganap sa investigasyon nila. Pinasakay sila, kahit hindi naman sila, kahit wala silang pamasahe, sumakay naman. Real talk po, ano-ano po ang pinasakay sa kanila ni Duterte. Una yan, yung pag-amin ni Duterte. Ang dami na pong adbogado nagpaliwanag. Pati po yung mga lahat po ng mga leader, pinapaliwanag po nila yan. Ano po yung pinapaliwanag nila? Yung pag-ako. Bilang leader, aakuin mo. I take full responsibility of whatever happened. Hindi po nila maunawaan yun. No? Hindi po nila maunawaan yun. Inisa-isa pa ni Gerber eh. Sabi ni Gerber, are you taking full responsibility? Yun po ang naganap. Parang yung pasahero na mamasada, pinasakay ka, sumakay ka naman, tatawid ka lang. Madali lang po sila napasakay kasi yun ang intensyon ni Tatay Digong, pasakayin sila at nakakita. No? Pigmamalaki nila si Luis Tro lang daw ang pagpaamin. Thank you very much kay No Limit Tangere na nagbigay ng $10 na pangkape. Ayan. Nagmukha matalino si Gerber dahil bobo yung mga taga-Quadcom. Legislation lang sila, pinaikot. Tuloy sila ni Daddy Diggs. O, pinagmamalaki ng fans ni Luis to. Siya lang daw nakapagpaamin. O, nakapagpaamin. Tama, inamin lahat ni Tatay Digong. Pero may binigay bang pangalan? Ang ganda ng halimbawa ni Attorney Panelo. Kahit aminin mo pa na 6 yung pinatay mo, pero wala kang binabanggit na pangalan, hindi po yan papasa, no, sa korte. Kahit pa pinapirma pa, kasi willing ka ba na pumirma? Oo, pirmahan natin yan. Sino po ba mga pinatay nyo? Alangan namang sabihin ko sa iyo. Alangan namang tanungin ko pa yung pinatay ko. Di ba mga pamimiloso po ni Tatay Digong? Bakit? Kasi alam po ni Tatay Digong na kahit aminin mong pumatay ka, kung wala naman pong tao na pinatay, kung wala naman pong yung saan nangyari yung pagpatay, kung wala naman po yung mga sirkumstansya na to, no? Ebidensya, that will not stand in court. Hindi po maintindihan ni Panelo, mukhang matalino naman daw si Gerber Luistro at abogada pa, pero bakit hindi niya maintindihan na yan po ay hindi mag-stand sa court? Thank you very much kay Uncle Back na nagbigay sa atin ng 125 pesos at kay Tranquility Heaven na nagbigay ng 249. Boss Badong, please shout out my YouTube channel, Tranquility Tune 7. Salamat sa iyong videos. Yan, maraming salamat din sa 249 na pangkape. O shout out sa Tranquility Tunes Haven. Malamang ano yan, mga tugtugan.
Okay. Kaya po yan po ay hindi mag-i-stand sa court. Kahit po pirmahan pa yan, sabi ni Attorney Panelo, papirmahin mo pa si Pangulong Duterte, hindi po yan mag-i-stand sa court dahil yan po ay walang pangalan, no? Hindi po pag-amin lang po yan in general. No, lahat po ng sinasabi ni Tatay Digong na at yung pa no, yung pag-ako niya sa responsibilidad ng polisiya niya, pero hindi po ibig sabihin no na aakuin niya na rin yung lahat ng krimen na naganap. Ibig niyo sabihin, mga drug lords pinatumba yung kabilang kampo ng alam po ni Pangulong Duterte yan eh. Di ba paulit-ulit na tayo dyan, magkakalaban po yung mga drug lords, sinamantalan nila yung drug war. Nag-ubusan sila. Kaya po marami po natigok, hindi naman po yung natigok na yan eh, dala po ng mga nanlaban lahat. Okay, kayo lang naman nagsabi ng lahat na natigok ng laban. Ibig nyo sabihin yung mga may karatula, hindi naman hinuhuli, nanlaban pa rin. Yung may mga karatula na wag tularan. O, ang tawag po doon, wag tularan, hindi po nanlaban. Sa tingin nyo ba mga pulis pa yan? Okay. Dito po tayo sa pinakamalaki po nilang pinakamalaki po nilang pinagtataka kay Tatay Digong. Takanta sila eh. Sandy Baguio, thank you very much sa 50 pesos na pangkape. Uy, mukhang hindi pa to si Sandy Baguio. Gawin na nating moderator to. Bakit ayaw ako mag-moderator dito? Teka, gagawin lang natin moderator yan. Baka makalimutan natin. Wala na magpakape. Okay. Ito pong waiver, nakita mo, no? Laway na laway sila sa waiver, no? Tapos meron pa yung talagang gigil na gigil. Ngayon na po natin. Gawa na po kami ngayon. Bakit ipagpapabukas pa po natin? Ngayon na po. Ngayon na raw, pero gagawa na raw sila ngayon. O, sumakay na naman eh. Gregory, thank you very much sa 2,000. Nagsisakay pa rin no, sa waiver. No? May pahabol po yung si Tatay Digong na hindi nila nauunawaan. 'Di ba? Sinagot po sila. Ngayon na po natin gawin, sabi ng Suarez, nanggigigil, bumilis yung salita eh. Willing po ba kayo na pumirma na ngayon? Ngayon na rin. Gagawa na rin kami, ngayon na. Baka may nakahanda pa silang waiver doon. Antindi po ng pagsakay. Tumatakbo na, sumakay pa si Suarez eh. Sumabit pa. Ganun katindi, no? Hinabol pa ni Suarez para lang run and ride. Thank you very much sa $20. Para lang makasabit, no? Sumabit pa talaga sa estribo. Antindi. Okay. Ano sabi ni Tatay Digong? Doon pa lang dapat naghinala na sila eh. Hindi na sila nagpa-interview. Alam mo sabi ni Tatay Digong, ano kapalit? May kapalit. Very willing ako na buksan ang aking bank account. Ano kapalit? Alam mo, hinihintay ni Tatay Digong. O, tignan nyo. Sasampalin ko to, di ba? Sasampalin ko ba to? Yun yung kapalit. Alam kasi nila na hindi po pwede nilang maimbestigahan si Tatay Digong. Hindi nilang kayang patunayan na may pera si Tatay Digong. Hindi nila. Ayan nga po yung magiging subject ng lahat ng libel case dito kay Trillanes. Ngayon, may mga umi-style po. Yung tanong natin alam nyo na maiba lang no, bago natin ituloy dito sa waiver. Baka makalimutan ko lang po. Alam nyo, naawa ko kay Dilima. No? Ang nakakaawa po kasi nawala yung husay ni Dilima sa lahat eh. Nagmukha talaga siya. Hindi na po makalimutan ng tao yung kaisa-isang tanong sa kanya ni Jinggoy Estrada.
bakit po noon na kayo ay DOJ Secretary, isa sa pinakamakapangyarihan secretary, bakit hindi po nyo kinasuhan si Digong? Hindi na po makakalimutan natin yun. Lahat po ng pagmamagaling sa batas ni De Lima, wala na pong silbihan ngayon lahat. Bakit? May time na ikaw ang pinakamakapangyarihan pagdating sa pagbabatas. Dahil ikaw ang secretary ng Department of Justice. At ang tangi, inamin mo na sa CHR, ang tanging tinutukan mo ay Davao. Inamin yan. Bakit wala kang naipasa, na wala kang hindi ka nakapagkaso? At that time, mayor lang si Digong. Mayor lang. Kaya hindi na natin makakalimutan yun. Yung mga angal-angal niya ngayon na siya ay dapi. Wala na po epekto yan. No? Akala ng tao, magaling ka. Parang si Gerber ka rin lang pala. Pareho kayong magsalita, pareho kayong pandeclamation lang. Dalawa lang yan. Ayaw lang umamin ni De Lima. Wala talaga siyang nakitang ebidensya ng katiwalian nung panahon ni Tatay Digong. Kasi hawak niya NBI, hawak niya DOJ siya, hawak niya lahat ng prosecutor. DOJ ka, wala ka nagawa. Sa isang mayor, hindi pa presidente, mayor. Mayor pa lang. Kaya nung nagsasalita si De Lima, at saka yung nakikinig siya ron na napakatagal ng panahon, tumagal siya, 14 hours si Digong na nagsasalita, 14 hours din siya nakikinig. May minsan siyang pinagsalita ng walang kawawaan, wala po nakinig sa kanya. Bakit mo sa amin hinahanap Wagyu? Fans ka ba ni Roque? Wala po rito yung mga nawawalang mga kamote. Wala po rito si Roque. I-issue ko po, bakit fans ba kami ni Roque? Utot mo. Digong kami. Wala kaming pakialam. Si Roque, follower lang din po ni Duterte. Bakit po namin po problemahin yung mga follower ni Duterte na may problema? Hindi po namin problema si Roque. Kayang-kaya ni Roque. Putya, hindi nga namumblema si Roque. Hindi nga nanghihingi ng tulong sa amin. Kaya-kaya ni Roque yung problema niya. Pinoproblema mo. Balik tayo rito. Yan yung problema, no? Akala nila, lahat ng mga supporter ni Tatay Digong, hindi po natin alam kung ano yung problema ni Roque. Kayang-kaya niya po yan. Magaling na abogado yun. Mga wala sa hulog talaga eh. Kaya alam nyo na, di ba? Kaya sila bilib na bilib kay Luistro. Ganyan po utak nila. Akala nila may pananagutan tayo kay Roque. Ang hihina naman. Hanap na nga, puta na. Ang dami nilabag na sa atin yan. Okay, balik po tayo rito kay, nasa na tayo? Yun po kay De Lima. Naawa rin ako eh. No? Naawa rin ako. Meron po nagtanong sa X, sa may Twitter, sabi bakit ngayon lang daw sasampahan ni Digong? Dapat noon pa raw si Trillanes. Alam po ninyo, presidente po si Tatay Digong noon. Si Trillanes po, wala naman po, hindi nga kung presidente si Tatay Digong, ano si Trillanes? Papansin nga, tapos papansinin mo, pinasikat mo lang. Alam niyo yun, walang bilang si Trillanes noon. Bakit naman papansinin? Yung mga tunay ngang oposisyon. Yun ang pinapansin ni Tatay Digong. Bakit mo siya i-demanda? Presidente ka ng Pilipinas. Hindi naman ang palayaw ba ni Tatay Digong ay Kiko Pangilinan? Si Kiko Pangilinan lang naman yung mahilig magdemanda. Pati nga si Nanay Christie. Dinidemanda di ba?
Wala pong puwang sa public service yung mga taong balat sibuyas. Ngayon si Tatay Digong hindi na po siya presidente. Bakit hindi ka idedemanda, sinisiraan mo pa rin. Hindi na nga presidente, 'di ba? Dapat lang idemanda ka. Tsaka ang katwiran ni Tatay Digong, ngayong nalaman nila na pinopondohan ng Malacanang, tinama po ni Attorney Panelo, no? Baka naman hindi si presidente nagpopondo, baka yung isa. O alam niyo na natin kung sino yung isa na yun, no? Nung presidente, ano ba magagawa? Papansin ka lang noon eh. Ngayon, pwede ka ng patulan, hindi na presidente, di ba? Nakakahiya po yun pag senador ka, presidente ka, tapos lahat ng ano sa'yo, yung mga bumabatikos, kasama po, kasama po sa trabaho ng mga presidente, senador, yung bumabatikos. Kaya po yung mga mahilig magdemanda ng mga bumabatikos, huwag nyo pong iboto yung mga yan. Yan, si Kiko, huwag nyo po iboto yan. Puta, senador ka, kayang-kaya mo sagutin si Christopher Min. Di ba? Yan lang po yun. Kaya maganda ka ngayon. Not counted yung, dito tayo, balik tayo dito. Flip-flopping daw sa bank waiver si Tatay Digong. At nagtataka daw ang mga taga-Quadcom. Bakit daw parang nagfe-flip-flop yung bali-baliktad. Ang linaw po na sinabi ni Tatay Digong. No? May kapalit yan. Hindi pwedeng one way. Sabi niya nga, gustong-gusto nyo na ngayon. Sige, gawa kayo ngayon, pero sasampalin ko si Trillanes. Hindi naman nila ma-assure na papasampal si Trillanes. Hindi naman sinabi ni Trillanes, sige, gawa ka, papasampal ako. Wala naman tumanggap ng challenge niya. Ibig sabihin, dun pa lang, may challenge na si Tatay Digong. Tignan nyo. Nanawagan lang ba si Tatay Digong nung inakasuhan niyang bangag si PBBM, si Bongbong Marcos? Nagsabi lang ba si Tatay Digong na mag-conduct ka ng drug test? Hindi po. Dalawa tayo. Doon tayo sa Luneta. Kasi sinabihan niya na bangag, sinabi naman sa kanya na yan yung epekto ng fentanyl. O di yan sabi ni Tatay Digong bilang paghamon, di dalawa tayo, sabay tayo na magpa-drug test sa Luneta para makita ng lahat ng tao kung sinong addict sa atin. Pag naghamon po kasi, hindi po one way ang paghamon. Di ba? Yun yung nakakalimutan nila eh. Ano yung kapalit? Gusto ninyo akong mag-waiver. Pinagbibintangan nyo may pera eh. Pinagbibintangan eh. Natakam sila, mag-waiver na. Pero may kapalit yun. Dapat may naghamon sa inyo. O sige po, kung matino kang congressman, hindi ka magnanakaw, naroon ka, napakinggan mo yun. Gusto mo sa tingin mo, magnanakaw si Digong. At hindi ka naman magnanakaw. Simple lang po yung hamon doon. Ano po yung hinamon ni Tatay Digong? Kay BBM? Nung sinabihan siya na fentanyl, epekto daw ng fentanyl. Magpa-drug test tayo, Mr. President. Doon tayo sa Luneta pareho. Ganun po ang hamon. Yun ang hinihintay ni Tatay Digong na hamon. Meron po bang, lahat sila natuwa mag-waiver, pero meron ba nag-alok? Wag na yung waiver ng bank account nila kasi hindi nila talaga eh. Meron po ba nag-alok sa kanila na I will open my book? Book lang nila. Diyan lang sa Congress. Yan ang unang hamon ni Tatay Digong eh. Bakit pag sinabi mo, gawin mo? Hanggang salita lang si Digong. Makinig ka kasi, Matt Cruz. Sinabi niya open the book noon pa eh. Di ba? Naalala nyo? First Maisog Rally. Sinabi ni Tatay Digong sa mga congressman, kayo ang pinaka-corrupt. Sinabi ni Tatay Digong yan, di ba? Natatandaan niyo yan. Meron siyang
meron si Tatay Digong na hamon sa kanila, open your book. Hindi po bank account ang hinahamon niya, open your book lang. Buksan ninyo yung libro nyo, yung pinagkagastusan nyo bilang congressman. Yun lang ang hamon ni Tatay Digong. Ngayon, may open na hamon sa inyo dahil pinagbintangan kayo na kayo ang pinakakorap ng inyong inimbitahan. Nakalimutan nyo na yun? Di ba? Sus, lantaran silang korap na mag-ama. True kaya? Uy, kunwari ka ba, nagbintang ka na eh. Ito po, bakit wala pong nag-offer sa mga congressman? Challenge ni Tatay Digong yun eh. Nung sinabi niya sana, hindi na sana makakawala si Tatay Digong. No? Kung ako po congressman at tingin ko magnanakaw si Digong, ang sasabihin ko po sa kanya, ganito eh. Teka lang, palobat tayo, baka mabitin. Ayun, ang problema ko rito, hindi ko alam kung paano ko to isasaksak. Okay, dapat doon tatanggapin yung challenge. Hindi po one way yung pagtanggap ng challenge. Ang pagtanggap po dapat ng challenge doon ng mga congressman, sige po, buksan nyo po ay mag-waiver po kayo. Kami rin po mga chairman ng Quadcom. Magbabank account waiver din po kami para lang po matuluyan to. Meron po ba nag-offer ng ganun? Di ba? Hindi nyo po ba napuna yun? Natuwa sila, kasama tong si Matt Cruz ba yun? Natuwa sila dahil sinabi ni Tatay Digong willing siyang mag-waiver. Pero ang hamon yun actually, ano kapalit? Huwag nyo sabihin hindi nyo narinig yung kapalit. Sasampalin niya ba? Dapat nung sinabi niyang ano kapalit, dapat may nagsalita sa Quadcom. Okay po. Tinitake po namin yan sa tanong nyo na ano kapalit. Kami rin pong mga taga-Quadcom, lalo na kaming mga chairman. Sabay-sabay po tayong pumirma ng waiver ng ating bank account. Meron po ba kayong narinig ng ganun? Waiver ng bank account? Wala. Challenge nga sa kanila yun. Yung wala nag-take ng challenge, ano yun? Mag-isa lang ang challenge? O sige, magbubukas ako pero wala kayong gagawin. Ha? Titignan nyo lang, bubusisiin nyo lang ang buhay ko pero okay lang sa akin yan. Ha? Hindi ko kayo bubusisiin. Hindi po. Meron pong challenge sa inyo noon pa si Tatay Digong. Open your book. Nakalimutan nyo na po ba yun? Open your books. Ano ba sinabi ng mga yan? At bakit natin dinidelete? Teka lang, tignan lang natin. Nambastos na ba? Uwe. Diyos ko. Sawi lang. Open your book. Meron po ba nagsabi na, sige po, kasi ano kapalit eh? Nagtanong si Tatay Digong, ano kapalit? Sasampalin ko to? O siyempre, nagkakomusyon. O nung natapos yung komusyon, kung meron po talaga kayong yung matatapang po sila at sila'y walang tinatago, o sige po, sa hamon po ni Pangulong Duterte na ano raw kapalit ng kanyang pag-waive, yung waiver ng kanyang bank account, ako po, mag-waive din ako. Tapos yung iba rin, ako rin, mag-waive din ako ng aking, mag-waiver din ako ng aking bank account. Waiver din ako. Ganun po ang magandang challenge, pagtanggap ng challenge, hindi yung, ngayon na po kayo magpirma ng waiver, ngayon na po. Ikaw, yung atat na atat, hindi ka mag-waiver? Bakit hindi kayo mag-waiver? Pinag-waiver nyo to si Tatay Digong, bakit kayo atat na atat? Yan yung sinasabi ko na
dumaan yung namamasada ng jeep dahil nakatayo kayo sa hintayan ng jeep. Sinabi sa inyo, Divisoria, maluwag pa. Sumakay naman kayo. Nung na-realize nyo na, teka, bakit kami papunta ng Divisoria? Para po mama, pamasahin nyo. Wala po kaming pamasahe. Sumakay kayo pero wala kayong pamasahe. Diyan kayo naisahan ni Tatay Digong. Atat na atat kayo sa waiver pero kayo mismo hindi naman kayo. Hinahamon ko po. Ako po maghamon sa inyo. Bukasan po tayo ng bank account. Magwa-waiver po ako. Magwa-waiver din po ba kayo? Kayo sa Quadcom? Wag sakay ng sakay.